Yung mga tao nung nagawin na nila ang pagkalan ng impyerno. Sinabi mismo ni Malik, hindi ba sabi niya, sabi niya, ang impyerno puti, nanggaling mismo sa inyo, na pinahayag ang mga talata, ang mga aya. Yan yung resultado. Ito ang sinabi ng anghel. Ngunit ang mga tao, ito ay yung binaliwala nila. Kamukha yung halimbawa, nalalaman tayo. Pakita natin na mayroon para ako experience nito. Pag nagdadawa ako, mayroon dalawang tao na nakikita sa mga tao. Mayroon nakikinig, katapos mayroon naman tao na kapag binanggit mo na ang pangalan nila sa mga tala, ang ginagawa nila, lumilibis nila, iniiba nila ang dito. Astaghfirullah. Meron mag-experience ko sa pagdadawa ito, pag nagdadawa ko sa lahat. Marami ako nakakausap ng ganito na kapag pangalan niya na ang pinag-uusapan, iniiba agad nila ang ganito. Katapos pa, mayroon pala akong kausap dito na noong kapanahon na sinisinto ko sa kanila rin ang patungkol sa mga tao naniniwala na ang tao naniniwala ay alas sa pagkakaroon. May pinatawag na rin pala. Ang tao naman, sa mga ito sabi natin, na ang tao mayroon na hindi naniniwala kayo sa puto, mayroon pinatawag na sa pagkakaan. Katapos rin sumagot sa akin. Paano sabi na ang mga Kristiyano? Ay magtanong tayo. Paano ba ang mga Kristiyano natin na? Ibig sabihin mo sabi na ang maniligtas lamang ang mga Muslim. Tapos sumabi ito, sabi sa akin, paano ang mga Kristiyano? Sabi ko sa kanya sabi ko, ayaw mo makapayagan ang mga Pala, ang kanyang maniligtas lamang, yung mga tao sumusunod na kanyang mga ginagawas. Ang inangulig niya sa akin, yung mga tao mga sumusuway. Yung mga tao sumusuway ng mga pinagputos niya. Sino ba yung mga tao sumusuway sa kanya? Yung mga walang kaniniwala. Hindi ko sinasabi na ito ang Kristiyano. Ngunit, maliwala, mayroong mga tao mga hindi sumusuway, kaya nagpuntala at sumusunod ng kanyang mga pinagputos at lumalayo sa mga pinagpapawal. Ito po ang mga Muslim. Kasi sabihin ng Muslim, ang pagsunod ng kagustuhan ng nakapagmita. Siya ang Muslim na ito, siya ang tumakalima, sumusuko, at sumasamba sa nag-iisang nakapagmita. Ngunit ikaw, mga tao, mga suway, mga sumantala, mga walang pagkatiwala sa kanyang kaisahan, siya ay lumalayo. Siya ay mga gumagawa ng mga kamukutan. Siya ay mga gumagawa ng karamalgumal na hindi ka-restyle at mga hindi siya sumusunod ng mga pinagputos nila sa kultura. Napakaiwanan siya na siya ay ibubulit ni alas kultura kung sinutala. Sino sila? Ano mong tao? Mong tao. Mga gumagawa ng kasamaan. Kung sa mumukha, mga gumagawa ng kasamaan. Sila yun. Yung hindi. So, ano sa mga utos sa pinagputos? So, maliwanag na ang mga tao na nasa lugar na ito, halimbawa, meron na tatanong ng mga sino maliban lamang sa Muslim. Kasi lahat ng nasa labas ng Islam, ito ay hindi sumasampalataya sila sa mutala. Kung sila ay sumasampalataya sila sa mutala, tinatawag sila na Masya Allah, tabarakallah. Improve. Ginagawa ko lang yung homework. Yung mga tao maniniwala sa kaisahan na nagsipunta, sila po ang mga kanasang po na tinatawag na biyaya ng suportahan. Tunay bang may ibang tatawagan ang jahanam? Batay sa ating mga mupatiron, pumapaliwanag ng Islam, na ang jahanam ay kamamaraming katawagan na mapapakala sa kanya mga kakalian at ito ay ang mga sumusunod. Jahim, Jahanam, Lasab, Al-Sa'ir, Sagar, Al-Hakama, at Al-Hawani. Al-Hawiyya.
At batay sa kanila na ang isang Muslim ay obligadong maniniwala sa mga katawagang ito dahil ito ay inihayag ni Allah sa banal na Quran at Sunnah ng isahiyong ni Allah ang dasal na ay sumasakanya at kapayapaan. Ano-ano ang hulugan ng iba't ibang katawagan ito? Batay sa mga ulama o scholar ng Islam na ang hulugan na ang mga ito ay ang mga sumusunod. Al-Jahid, ito ay nahulugan na ang malaglag na apoy, Jahannam. Ito ay nahulugan ng langit na ito batay sa Al-Kamus, gawaan ng Asyidala, Lasa. Ito ay nahulugan ng apoy, Al-Sa'ed. Ito ay nahulugan ng pinakainit na sagat. Ito ay nahulugan ng sobrang init, Al-Hatamak. Ito ay nahulugan ng buwabagag na sumisira. Bumabatag at sumisira sa anumang itapon sa loob dito. Al-Hawiyah, ito ay nahulugan na sinuman o anumang bagay na itapon dito ay bumagsak kailanman ito magmula sa bumabaga. Sa bunganga nito. Pagkaranas ba ang kamatayan ng mga tao sa Jahannam? No? Bakit sabi man ang umalam sa Islam, nabatay sa pahayag ni Allah at marawala sa nagmula sa ulit sugo, ang nagawa sa kanya at kapayapaan na ang mga tao na madyan na magpakailanman ay hindi makaranas ng kamatayan. Bakit sa isang salaysay hadith, sinalaysay ni Abu Sa'id al-Khudri kapag nawa siya ni Allah. Sinabi ng mensahero ni Allah ang matagawa sa kanya at kapayapaan. At para sa mga tao ng Jahannam at mga malaki doon, sila ay hindi mabuhay, hindi mamamatay. Ngunit may mga tao mapasok sa Jahannam ng dahil sa kanilang mga kasalanan at pagkakamali. Kaya sila ay pahinutan ni Allah na mamamatay ng isang ulit at sila ay magiging ulit. Ako ay pagkakaloban niya ng permiso upang mamagitan para sa kanila. Sila ay nagaging grupo-grupo sa ilog ng Jannah. At sa kanila ay sasabihin, kung mga tao ng paraiso, buhusan sila ng tubig. Pagkatapos sila ay tutubo ng alimoy puto ng panangin. Ayon sa ating mga scholar ng Islam na ang ibig sabihin ng mga tao ng Jahannam ay mga kafir na manahan dito, na kung saan sila ay hindi lalabas dito at hindi makakaranas ng kamatayan magpakailanman. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, para sa mga nagsiwalang paniniwala sa katiyan ni Allah, para sa kanila ay apoy ng Jahannam. Ang kumpletong kamatayan ay walang epekto para sa kanila. Maging ang kanilang kaparusahan ay hindi kailanman pagkakaangin. Bakit kalima rin ang garanasin ng mga tao kapag sa Jahannam? Example, pagkain, nana at kumukulong tubig. Bakit sa akin yung bakit naman ito, nagpapaliwanag ng Islam na ilulugmok ni Allah ang mga tao kapasok sa Jahannam at pagkakalubuan ng kahirapan dahil sa kanilang ginawa nung sila ay nalubuhay sa patundo at bilang pagtanggi sa katuluwaran. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, eksaktong kabayaran dahil katunayan. Sila ay hindi nagbigay pansin sa araw ng paghukom at tumanggi sa amin panda at pinasinumalingan. May kapahingaan ba sa kaparusahan ang mga papasok sa Jahannam? Batay sa aming mga ulama o scholar ng Islam, na batay sa payag ni Allah at mga ulat na nagmula sa huling sugo, ang dasal nawa ay sumakanya sa kapayapaan na ang mga taong mananahan sa Jahannam ay hindi pagkakaluban ng pahinga sa kanilang kaparusahan. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, katunayan, ang Jahannam ay lugar ng tambangan, ang hantungan ng mga kaaghon, mga lumagpas sa hangganan, at sila ay mananaan doon ng napakahabang panahon magpakailanman. Walang kalamigan silang maranasan at inuming. Kabanata 6.